Alright guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Chilliwack, British Columbia, sa truck stop. Today is Tuesday, September 17. So nag-aantay tayo ng load. Habang nag-aantay tayo ng load, ituturo ko lang guys yung konting nalalaman ko, i-share ko yung konting nalalaman ko about sa yung paano gamitin yung 6-pack brake adjustment. Ayun, yung 6-pack brake adjustment. So papakita ko lang sa inyo. Ito guys, sarili ko lang tong nalalaman. Kung meron kayong nalalaman is good. Kung alam nyo na tong bagay na to, okay. Pero sa mga hindi, panoorin nyo to guys. Siyempre kung hindi pa kayo nakapollow or nakasubscribe sa YouTube channel ko, paki-subscribe na rin. Alright, so siyempre kasama ko pa rin si Donsky. Yan, Donsky. So ayun guys, konting tips lang, konting bigay ng idea. Mag 6-pack tayo, hindi naman lagi. Siyempre pagdadaan tayo ng inspection area, kailangan natin gawin yan. Pero kung hindi naman, wala naman tayong dadaanan, okay lang yan. Pero ito ang pinaka-tip ko na para hindi tayo lagi nag 6-pack adjustment. So every time na hihinto tayo sa traffic light or saan, kasi malayo ng tinatakbo natin, sa layo ng tinatakbo natin, lagi tayong gumagamit sa preno. So gastado ang preno natin. Every time ma-traffic tayo, ito lagi ko naman sinasabi sa vlog ko. Pero dahil nga meron nangyari na, so ulitin ko na naman itong video na to. Meron na ng sampulan na naman sa atin, ulitin ko na naman to. So itong ginagawa ko guys ay hindi para sa akin, para din sa inyo. Alright, so tuwing nata-traffic ako, ganito ang ginagawa ko. Siyempre naka-release yung parking brake natin, di ba? Tuwing nata-traffic ako, habang kunyari traffic ganyan, didiin ako ng isa. Yan. Tapos steady na naman ako sa preno. Nag-self adjustment ako kahit na isang tapak lang. So ganun ang ginagawa ko guys. Yung isang tapak na madiin, sabay steady na apak na lang sa preno habang traffic. So habang tumatakbo ako, tumatakbo, malayo ang binabiyahe natin. Sa tuwing dadaan ako sa traffic light or mata-traffic man ako, ganun ang ginagawa ko. So ito naman ang topic natin about sa 6-pack adjustment. Ganito naman ang ibibigay ko sa inyo ng idea, kasi hindi naman tayo lahat alam yan. Ito guys, dito ko lang din natutunan sa Canada. Dito ko lang din natutunan sa Kelsey, itong 6-pack na to. Pero marami sa atin hindi talaga alam yan, dahil sa atin wala namang ganyan. Dahil mostly dito ang truck and trailer dito ay self adjustment, self adjustment ka. Yung mga slack adjuster dito is self adjustment yon. So kaya automatic adjustment. Automatic slack adjuster pala. Yon. So lahat ng mga truck dito ay mostly mga truck dito ay automatic slack adjuster. So kaya yan ang ginagawa namin dito. Laging nire-remind ng opisina, pati sa satellite namin, sa ilag namin, may nakalagay dyan na 6-pack adjustment. So ganito naman ang bibigay ko sa inyong idea guys, kasi alam natin, nababasa natin kung ano yung 6-pack, pero hindi natin alam kung paano gamitin, paano yung proper na paggamit ng 6-pack adjustment. So ito ngayon guys ang i-idle muna natin, punuin muna natin tong air reservoir natin, 1 and 2. Pag napuno na siya, tsaka natin i-release itong parking brake. Build up muna natin 135 to 140. Pag napuno na siya, tsaka natin siya i-release tong parking brake. Yun, nag-cut off na siya. So i-release natin to guys, itong parking brake.
Ngayon, i-pump natin to ng 3. Ayan yung hangin natin. Mataas pa rin yan. I-pump natin ng 3. 1, 2, 3. So yung hangin natin bumaba na, di ba? So i-build up ulit tayo. Siyempre, i-maximum na natin parking brake. Build up ulit. So ibig sabihin guys, nakaka 3 packs na tayo. I-build up ulit natin yan hanggang sa mapuno. Then ulitin ulit natin siya ng 3 times. Yun ang tinatawag na 6 pack. 3 beses build up ulit, 3 beses ulit i-pump ng 3 na madiin. Kumbaga sagad sa flooring yung ano mo pag preno. Yun ang 6 pack adjustment. Ngayon, bukod sa 6 pack adjustment na ginawa natin, siyempre sisilipin natin yung mga slack adjuster natin kung nasa proper ba yung adjustment ng preno ng mga trailer natin. So papakita ko rin sa inyo guys. Ngayon tatapusin muna natin to isa. May 1 set pa tayo ng 3 packs para maging 6 pack adjustment. So yan, nagbi-build up na naman tayo ng reservoir natin, 1 and 2 na tangke yan. Reservoir tank ng hangin. Ito guys. So yan, mapupuno na naman siya hanggang 135. Magka-cut off na siya. Maririnig natin yan. Ayun. Narinig nyo na nag-split na yung hangin niya, nag-cut off na siya. Kumbaga nag-pop up na. So i-release naman natin ulit yung parking brake. Siyempre nakatapak tayo sa preno. I-release natin itong parking brake ulit. Then ayan yung hangin. Hapak tayo ng 3 beses ulit. 1, 2, 3. So ayan yung hangin natin, oh. Below 90 na, 88. So ganyan siya. Ayun, i-parking brake na natin syempre. Then titingnan natin yung mga preno sa trailer kung nag-adjust siya. Ngayon makikita, papakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman na sa proper adjustment yung mga preno natin sa trailer. Papakita ko sa inyo guys at papaliwanag ko. Isasample ko sa inyo mamaya. Ito, papakita ko na sa ngayon naka-release yung trailer brake natin. Naka-apply yung parking brake. Dahil trailer brake lang naman ang titingnan natin. Titingnan natin kung anong hitsura nung guide doon sa trailer natin sa brake chamber. May doon, may guide kung paano natin malalaman kung okay pa ang preno or hindi. Tara, let's go. Ito ngayon guys, papakita ko sa inyo yung preno natin na okay o hindi. Dito tayo sa likod para mas madali sumuot. Walang stick. Ito yung natin guys. Ito yung pinaka-guide natin. Ito, naka-steady ito. Ngayon itong kulay, itong stick na to, yan natin malalaman na nasa tamang adjustment siya. So naka-release ang preno natin ito. Ngayon pag itong guide na to at nandito nakaganyan, ibig sabihin improper adjustment na siya. Kailangan na natin na ipa-adjust ito. Ngayon ito, titingnan natin siya pag naka-maxi kung nasaan siya. Kailangan itong rod natin, naglalaro lang siya sa pagitan dito. Sa dalawang ito, sa loob nitong pagitan na to. Diyan lang siya naglalaro. Ngayon kung itong guide na to at lumagpas na dito, ito. Pag lumagpas dito, ibig sabihin kailangan na ng service yan. Ipapa-adjust na natin yan. Kailangan dito lang siya sa loob na to, maglalaro hanggang ganyan lang, ganyan. Ito mamaya pag prepare hanggang dito lang yan. Or dito. Pag ito lumagpas dito, may problema na. Service na. Oo. Sige. Sige, alam mo. Maximo. Maximo? Oo. Sige.
So guys, ayan yung sinasabi ko. Itong guide na to, hanggang dyan lang siya. Diba? So naka-maxi na yung trailer natin. Hanggang dyan lang siya. Kahit ito, tingnan mo. Yan. Nandyan siya sa pagitan nito, naglalaro. Dito lang. Ngayon ito guys. Yan. Ngayon kung naka-maxi na yung trailer natin, naka-preno yung trailer natin. Ngayon, kung ito ay naka-release at ganyan ang pwesto ng guide niya, ibig sabihin, pag pipreno ako, lalagpas na to dito. Lalagpas na siya. Ibig sabihin, napakalayo na ng preno natin, yung brake lining natin sa drum brake, napakalayo na. Kailangan ito, itong guide na to, nandito sa unahan. Para pag preno, nandito lang siya sa loob na to, naglalaro. Yan. Yan, nakamaxi lahat yan. Tamo. Ayan, yung ano natin, nakagitna. Ganun din yan lahat. Ganyan. So, ito ha, tandaan nyo guys. Hanggang dito lang tayo, mula dito hanggang dito lang tayo maglalaro. Yung preno natin. Ito yung ano guide niya. Oh. Ito. So lahat ng preno natin, kahit silipin nyo guys, ganyan yan. Lahat isa. Ayan, nasa gitna siya. Ayan o, nakagitna. Gitna na to. Ayan, nakagitna rin yan. Ito. Ibig sabihin, okay yan. Lahat okay. Yan, okay yung mga preno natin. Yun ang nasa proper yung mga preno natin. Kaya sana meron kayo nakuha kahit konting idea. Dahil marunong lang tayo marunong tayo mag 6-pack, pero hindi na natin alam kung nasa tama pa ba o hindi yung preno natin. Alright, so papakita ko naman sa inyo ulit kung paano pag naka-release yung trailer brake. So yun guys, naka-maxi pa yan yung trailer natin. Tingnan nyo ang itsura, nasa gitna, nasa pagitan ng yung guide. I-release ko naman siya guys. Ngayon tingnan nyo, i-release ko naman yung preno kung hanggang saan siya. Alright. So yan ang itsura. Yan naman guys ang itsura na naka-release yung preno natin. Hanggang dyan lang talaga siya. Pero kung ito at nandito sa gitna, yan ang out of service na. So yun ang ang tamang pagtingin sa guide ng preno natin. So yun guys, yun lang ang tamang pagtingin doon sa guide ng trailer brake natin. So meron kang nakuha ng idea. Nandito pa ako, pero panoorin ko lang ito ulit. Oo. Ito video niya. Kasi wala rin ako alam dyan eh. Ngayon lang. So guys, sana meron kayong nakuha kahit konting idea. Yan ay dito ko lang din nalaman sa Canada, dito sa Kelsey. So sinishare ko sa inyo dahil ayokong ma-inspection tayo at mahuli pa, matikitan dahil sa kulang ang nalalaman natin na pwede namang i-share pala yung bagay na yan, di ba? So yun, hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat. Naurin ka lang para matuto tayo. Oo. Hindi yung puro drive lang. Oo, kasi sa atin drive lang na drive tayo. Meron tayong pahinante. As in mekaniko lang ang nakakaalam. Pero dito medyo kailangan nating alamin dahil tayo may responsibilidad sa trailer at truck natin dahil wala tayong pahinante dito. Dahil kaya ng maraming timbangan. Oo, dahil dito talaga guys, napakahigpit. Maraming inspection area, maraming timbangan. Every province meron. Hindi lang isang timbangan kada probinsya, dalawa. Kaya mas maganda na may nalalaman kaysa wala, di ba? So na video, ibang tip naman. Alright, so hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe
Trackers Pro.